Mayroon na siyang 2 awards kaagad. Oo, kasama natin siya sa Zoom eh. So makikita nyo kung bakit isa rin siyang fashion model, isa rin siyang host, and of course, isa an entrepreneur. Kilalanin na natin, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, hindi na natin patatagalin. Kasama natin via Zoom dito sa ASPN, si Chris Vicoco. Chris, good morning! Good morning, Chris, and welcome Magandang to umaga. ASPN. Pat, Miss Ali. Good morning. Ayan. Okay. Nako, nasa kama ka. Did we wake you up? Nasa Amerika ka ba? Live hindi. from Dallas, USA! Oo. Nasa Dallas. Oo. Oh, did we Hindi wake you naman. up? Hindi pa ako natutulog. Hindi ka pa natutulog. Hindi. Okay, let's start. Kasi nga, Chris, kanina binanggit na ni Ali, no? You started from very humble beginnings. Ikwento mo sa amin, please, ano yung naging buhay mo? Why do you say na you came from humble beginnings? Lumaki tayo sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan City. Meron 5 members of the family, may mom, may dad. Meron akong twin brother and older brother. Twin? Oh. Oo, meron. Ngayon, during that time, when we were 14 years old, na-diagnose yung brother ko, yung twin brother ko na schizo, stage 4, and that's the time na, alam naman natin sa Pilipinas, walang overpay dyan, puro overtawad. My mom and my dad really struggle para mag-support, and also medyo dysfunctional yung family because my dad suffer alcoholism. Oh. Kaya yun yung isa sa mga naging impact sa brother ko na hindi siya maging functional, hindi siya nakatapos ng college, and for us to support, kailan, kasi ang private rehab, it's like 2 to 3 times ng sweldo nila. Oo. So kailangan namin, kailangan magbenta ng tosino para makabili ng mga libro at saka Batutay, yung masarap ang education. batutay dyan. ng Batutay ang binenta, ha? Longganisa, yan. Tapos, during that time yung load, cellphone na yan. Nagbenta din tayo. Awa naman ng Diyos, we got the scholarship sa city, sa governor, and then also sa school. Nakakuha natin full-time scholarship habang nagbebenta, and nagtatapos tayo ng kurso ng nursing. And nakatapos naman. But then, I've always practiced selling door-to-door kahit sa overpass ng EDSA. Wow. Nagbebenta tayo. Kaya talaga very humble ang yung beginning. Oo. So kapag ganyan kapag, sometimes there are children who are born with a silver spoon in their mouth, ika nga, di ba? And everything is given to them on a silver platter. Pero yung ganyan, meron talaga tayo, meron mga nakikinig, nanonood sa atin na yung parang buhay mo kaagad, pagsubok agad ang kinakaharap mo, di ba? You are dealt these cards. So, yung ikaw, Chris, nakita ko that sinabi mo sa sarili mo na, I'm not gonna give up. Dapat may marating ako. How did that come about? Na gusto mo talagang, what really drove you to overcome yung mga pagsubok at hamon sa iyo? Kasi sabi ko nga, Pat, Miss Ali, kung hindi kayang labanan ng kakambal ko because mentally incapacitated na siya, kailangan may lumaban sa amin pagdating sa kahirapan. And yun yung nag-motivate sa akin na every time na I'm planning to give up, na parang a lot of projections sa sales nung I was 14 years old, sabi ko, if not me, then who? If not now, then when? If not here, then where? So kailangan ko talagang malaking bahagi ang experience and ang pagkakakita ko sa brother ko na nagsasuffer siya. So kasi sa Pilipinas, wala naman tayong insurance para magbayad ng private rehabilitation, medication, and therapy. Sabi ko, kung ma-raise ko ng 35,000 to 50,000 per month, yun lagi yung goal natin. Mas malaki yung pangarap natin kaysa sa pagsubok. Oo. Pero dahil sa mahal natin sa buhay. Oo. Pero Chris, nakakapagtaka, nakaabot ka ng Amerika. No? You're like you said nga, you're in Houston now. And your taxation business is based in the US. Paano ka nakapunta sa Amerika? Nakatapos tayo ng kurso ng nursing. 2005, we finished all the exams, yung nursing, and then yung International English Language Testing System. 2010 nakarating tayo dito. Pero dala ko yung kalahating ng dala ko puro paninda. Okay. Sabi ko, magbebenta ko. Kasi Miss Ali, Miss Pat, being OFW or foreign
worker na malayo sa pamilya, hindi naman pera lang magiging problema mo, pati yung pagiging homesick and yung time. So sabi ko, kung magkakaroon ako ng sariling negosyo na kaya kong magtrabaho online, I will do it. So nung dumating ako noong 2010 as an operating room nurse, after 2 p.m. nagbebenta ako, wala akong sasakyan noon, nakikisakay lang ako sa mga kasamahan kong doctor, nurses. Sabi ko, pwede ba magbenta muna ako ng mga product dito bago kumain? Tapos, ayun, after nun, isa sa mga, noong 2010, isa sa mga nakikinig accountant, may puti siya, marami siyang real estate na business and meron siyang taxation companies. Sabi niya, meron kang potential na magkaroon ng sarili mong negosyo at mag-run ng isang taxation and wealth planning company. Ang sabi ko lang, I'm a yes person kasi, Miss Ali, Miss Pat. Sabi ko, I don't know kung paano mag-run ng negosyo, pero ang alam ko, meron akong malalim na pangarap na maka-provide financially, being breadwinner sa family. So, lalaban tayo. Gagawin ko lahat para matuto. Kaya yun, from 2010 hanggang ngayon, yan na yung expertise natin sa wealth planning and business taxation sa US. So, iniwan mo na yung pagka-nurse mo? Ngayon, rehistrado pa din tayo and active pa din ang license natin. Anytime pwede tayong bumalik. But hindi na ako actively nagpa-practice kasi tumutulong na tayo sa mga Pilipino na gusto magnegosyo sa Amerika at kahit hindi naman Pilipino. Tayo na business developer na ako dito sa Amerika. So Chris, we're widely watched, no, itong programa natin sa Estados Unidos. And tell us more about itong taxation business mo. What services do you offer? Parang alam nila kung anong maitutulong mo dun sa mga nanonood sa atin, Chris. Ang taxation business, we focus more sa mga may-ari ng negosyo. Okay. Ang trabaho natin ay bawasan ang tax na legally. Paano natin ginagawa yun? Tinitingnan natin yung profit and loss expenses nila. Meron akong team ng mga accountants na been working here sa mga accounts namin sa US. Titingnan natin dahil allow naman tayo ng Internal Revenue Service na magkaroon ng mga deductions. So, for example, itong TV network, meron kayong, let's say, 1 million na income, pero yung mga expenses is 700,000 instead of you paying a 1 million taxable income, pwedeng 300,000 na lang. And yun yung trabaho namin. Humanap ng mga gastos at yung mga tinatawag nating tax credits. Ang mga tax credits ng mga negosyante, pinaka-famous dyan ang Amazon. Amazon, meron silang research and development sa iba't ibang bansa. Yung ginastos nila na yun, since R&D tax credits ang tawag doon, ibinabawas yun sa total tax nila na babayaran. So, ganun din yung tinatawag natin na solar panel. I'm not sure kung meron ng solar energy Meron na. dyan sa Pilipinas. So, ibig sabihin kung bumili ka ng or 2 million na solar energy para install sa bahay mo, yung 30% which is magkano ba 30% niyan? Mga 600,000? 600,000. So, 600,000. So, sa halip na magbayad ka ng 300,000 na tax, yung 600,000 na i-apply, ibabalik sa'yo. Kaya nagkakaroon ng tax refund ang mga negosyante. Yun ang sanang Pilipino man o mga Amerikano pangkalahatan. Sana yun ang meron sa amin, Sa yung may atin. tax incentive pag Oo. renewable energy like solar panels. Anyway, Patty. I was going to ask, Chris, applicable ba yung taxation laws sa Amerika dito? Kasi iba yung tax dito eh. I mean, I would assume iba yung taxation laws compared dyan sa Amerika. So may similarity ba or pwede bang i-adapt? Ang napansin kong pagkakatulad ng dalawa ay ang Pilipinas, ang Bureau of Internal Revenue at ang Internal Revenue Service sa Amerika, IRS. inaalaw ang mga negosyante, inaalaw ang mga negosyante, self-employed, freelancer, na mag-deduct ng mga expenses. Although may mga limitasyon yan. Ang pagkakaiba lamang ay yung tinatawag na record keeping. Dito sa Amerika, lahat paper nasa cloud, pwede nating i-pull out. Dahil ang IRS dito, pwede nilang mag-audit ng 3 years. Ibig sabihin ng audit, tingnan natin kung totoo ba yung mga expenses. Kunwari, Miss Pat, Miss Ali, nagbiyahe kayo, tingnan dyan ng resibo. Yung resibo ba o yung plane ticket nyo talagang pang business conference ba yan? O pang personal lang? Right?
Ngayon, ang kaibahan sa Pilipinas, automation and mga electronic filing system, I think marami pang manual na Yeah. sistema dyan. And yun yung dapat, I think, na kailangan i-improve sa Pilipinas kasi doon nagkakaroon ng loopholes. Oo. Dahil yung iba tinatapon yung resibo, Oo. hindi inaayos or hindi ini-scan. Kaya record keeping is important na ginagawa namin sa mga US companies. Pagmamayari man ng Pilipino o mga Amerikano. Oo. Okay. I'd like to talk about yung more on yung tulong na ibinibigay mo para sa ating mga kababayan dyan, Chris. Isa sa mga tinutulungan natin ay ang mga naka-tourist visa. Ako ay isang accepted agent, IRS agent ako na nagbibigay ng ITIN. I think tawag din dyan is tax ID number sa inyo, right? Oo, TIN. Oo, Oo. tin. So, Tax ibig sabihin, ang mga... identification number. Yes, ibig sabihin, ang mga naka-tourist visa, wala silang kakayahan na makapag-open ng bank account kung wala silang ITIN. So ako ay nagpa-process niyan, kailangan ko lang ng copy ng passport nila and virtual interview. Number 1. Pag may ITIN ka, dalawa yung pwede mong gawin dito bilang Pilipino na naka-tourist visa. Number 1, pwede ka mag-open ng bank account. Okay. Number 2, pwede ka mag-open ng negosyo mo and makareceive ng income na basta hindi ka empleyado kasi hindi allowed yan ng immigration. Pero kung magiging freelance ka, kunwari, meron kang kakayahan na kumanta, hinahire ka ng ibang mga restaurant para kumanta, pwede yan. Yan yung mga tinutulungan natin. And then, yan yung number 1, ITIN. Number 2, as a business developer, tinutulungan din namin sila makakuha ng business visa. Working with the immigration lawyer that we tied up dito sa US. Ibig sabihin, kami mag-register ng business mo, maggawa kami ng business plan mo, projections, kung paano mo palalakihin yung business mo dito. Kunwari, gusto mo nang magbenta ng mga damit, kami na bahala doon. Pagdating sa location, may mga contact tayo sa Dallas. Ngayon, makikipagtulungan kami sa lawyer. Dahil yung lawyer na hinar nila, kailangan yung business plan at projections from us. Kaya nagkakaroon ng pathway to citizenship ang mga naka-business, ang mga naka-tourist visa. It can take 5 years or more. Pero business visa would be one route. Ako maraming nag-perk up yung pathway to citizenship. Kaya nga, I was going to say that nga. People are aspiring for that. You will start with a business visa. So, ano yung mga different types of taxes na spina-specialize mo, Chris? Kasi alam ko, syempre, income tax. Meron dyan mga business tax. Pareho rin ba yung mga taxes po natin sa Amerika at saka dito sa Pilipinas? Halos parehas in general. Meron tayong tinatawag na income tax. Yan naman yung sa government. I think meron din tayong income tax dyan, no? Ang wala lang kami dyan yung VAT, yung value added tax sa Pilipinas. Wala kaming ganyan. Pero meron kayong di ba? Meron in each state. Sales tax. Oo, in each State, state. Meron, yes. Oo, may tax. Oo, yeah. Miss Ali, at tawag doon sales tax. Pero hindi lahat ng state ay nagko-collect ng sales tax. Kaya ang Delaware at Wyoming, maraming business na nagre-register doon because of the tax benefit. Tax-free. Ayan, dyan pala tayo Pero dapat bukod- mag-shopping, Delaware at Wyoming. Wyoming. Hicktown. Oo, tapos property tax is ginagawa din namin yan sa mga, dahil lang nangungulekta niyan ay mga city at mga state. Oo. I have a question, Ngayon, Chris. Kung kunwari, nandito ako sa Pilipinas, hindi naman ako aalis, and some business in the US hired me as, let's say, a graphic artist, alam mo yung mga talents natin dito. Kailan po ba magbayad ng tax dyan sa US? May tinatawag tayong taxation treaty ang US at ang Pilipinas. The first thing that we're going to do is kuhanan ng ITIN, although hindi pa masyadong implemented yan dahil right now sa bilis ng online na trabaho, di ba? Marami tayong mga virtual assistant, executive assistant. So to go back to your question, kailangan natin mag-apply ng ITIN sa kanila. Ibig sabihin, yung ITIN na yon para ako as an employer or mag-hire sa inyo, maire-report ko yung gastos ko. Kunwari, hinar ko si Miss Ali and Miss Pat na maging host na online. Then I pay you 100,000 each pesos, no? I-report ko yan as expenses. Pero hindi ko maire-report yan kung wala kayong ITIN. Okay. So Ngayon, importante. i-report ko yung gastos na yan, i-report yung may income na yan sa Pilipinas. Yes. Pero hindi kami kailangan mag-remit sa Amerika.
ng tax. Hindi. Hindi kami mado-double tax. No, double taxation. Immune ang Philippines and America has a taxation treaty. Oo. Isa lang ang babayaran yung tax. Either sa Philippines kayo magbayad or sa Amerika kayo magbayad. That's why si Manny Pacquiao, yung kinita niya doon, kailangan mag-present siya ng evidence na nagbayad Man din siya siya ng dito. tax sa Amerika Ah. para hindi na siya abulin ng BIR dito. Tama, mali ba? Mali ba yung sinabi ko? Tama, Chris? Para hindi siya walang double taxation, parang ganon? Tama yan. Tama yan. Ang nangyayari lang kapag hindi nagre-report sa Amerika, hindi rin nagre-report sa Pilipinas, tapos nakita ng BIR. So, Oo. kailangan natin gawin yung due diligence natin. Oo. So, Chris, nakakatuwa, no? Kasi aside from being a taxation accountant bang tawag sa'yo? Taxation expert? Nag-host ka din daw. What do you call yourself there? Business developer, pero ang specialization ko is tax strategy tayo dito and wealth planning. Nag-open din tayo ng mga Wealth planning. retirement para yung mga Pilipino kasi dito, kagaya ng mga kliyente namin na may negosyo, gusto nila mag-retire dyan, pinapark namin yung mga pera nila sa retirement income nila. So pag nag-retire sila at 60, 65, mas malaki yung value ng pera nila na gagamitin pag tumira sila sa Pilipinas. Nako. Kung kunwari, 57 pesos to a dollar, Dollar, gagastusin oo. mo dito. Nako. Malaki-laki na yun. Malaki-laki, oo. Oo nga. Chris, ikaw nga, yung message mo na lang sa ating mga kababayan who are there in the US and even yung mga kababayan natin na nandito because nga increasingly because of globalization, halos wala, borderless na ngayon ang mga business Trabaho. and taxation na borders, hindi ba? Go ahead, your message, Chris. Ay, yun nga yun, natanong mo kanina sa hosting yan, nag-host tayo ngayon sa mga events dito sa Amerika. Ang message ko lang sa mga Pilipino na gusto magnegosyo, dapat alam natin ang formula, dapat unahin, hindi porket malaki ang kita, malaki din ang gastos. Dapat income muna, minus savings and investment equals expenses. And para magawa natin yan, yun yung financial planning na tinatawag. Marami nagsasabi na pag sa New York daw, mas magastos. I don't think nasa lugar yan eh. Nasa sayo yun eh kung paano ka mag-i-invest and magsasave. Pero pinaka-importante, dapat sumasangguni ka sa isang expert katulad namin ng mga tax strategist para ma-avoid natin yung trial and error. Kasi mas magastos yan pag mali-mali yung pagdededuct or paglalagay ng pera sa mga investment na taxable. Kaya yun, just continuously contact an expert para maiwasan natin yung mga mistakes na very expensive. Okay. Just quickly, can we have an email address, Chris? Nag-flash ba tayo ng email address? natin. Kasi I'm sure people are wondering, how do we get in touch with him? We didn't even ask. Christopher Wilcoco. Ayan, yes, Chris Waikoko, nasa YouTube tayo, Facebook, pwede nila akong i-add, message sila sa akin. Chris Waikoko yan. Chris, Ngayon, yung Chris email, Waikoko. oo, yung email address naman natin, info@waikotax.com. Ayun. So, info@waikotax.com. Wycotax.com. Parang yung last name ko kasi ginamit ko, WYCO. Oo, WYCO. EAX.com. Basta pag hinanap nila yung Chris Waikoko, lalabas na yun. Ayan. Okay, sa Yung website. social media. Chris, it was such a pleasure Very and such an inspiring story from story. you. Meron lang ako na miss out the word. Mas malaki ang blank kesa sa pagsubok para sa mga mahal natin sa buhay. I missed out the word. Mas malaki ang pangarap. Ayun. Nakatatak yun sa atin. Mas malaki ang pangarap kesa sa pagsubok para sa mga mahal natin sa buhay. And with that, thank you, Chris. Thank you very much, Chris. You can go to sleep now. Maraming salamat and mabuhay. Mabuhay. Thank you, Chris. At ang oras, alas 9:54 na po ng umaga.